Uy! Hello po sa inyong lahat. Welcome po dito po sa aking setup, dito sa aking condo unit. At katatapos lang natin na mag-shoot ng podcast na mapapakinggan nyo na rin in the later days this month. At dahil nga po ang dami ko ng pabalik-balik ng Manila, Lipa, Manila, pinagkakalaan ko na po na kumuha ng property dito po sa Maynila. Kaya naririto po, share ko po sa inyo kung ano nga ba yung mga inilagay ko dito, magkano yung nagastos ko at paano ko nga ba na-acquire tong property na to. Game? Nung na-purchase ko itong unit na to, ang una kong ginawa ay syempre pinapalitan ko yung handle ng smart lock. Gamit ang smartphone, makakapasok tayo sa ating condo unit. Itong smart lock na ito, nakuha ko mula sa Facebook page na Home Automation. This is for around 5,499 pesos. Pagpasok natin, ang una nating makikita ay ang aking shoe rack na nabili ko sa Lazada for 1,639 pesos. Sa tabi niyan, nariyan po yung aking vacuum cleaner na sa Lazada ko rin nabili for 1,299 pesos. First property ko ito, kaya gusto kong alagaan talaga ng linis. To the point na yung mga naneno kong tsinelas mula sa hotel, dinala ko po dito para gamitin kong in-house sleepers or house sleepers. Anyway, nung nakuha ko yung unit na to, may kasama na itong kitchen cabinets. Sa ilalim, nariyan po, naglagay tayo ng dish racks para hindi kung saan-saan nakalagay yung ating mga dishes. Lazada lang din yan, dalawa yan na nabili ko for 1,460 pesos. Pagpasok pa natin into the living room area, makikita natin after the sink ay ang aking water dispenser na galing sa XYN Smart Lifestyle. Meron to mga filters na kasama katulad ng sa aking Ozem Tech sa studio ko sa Lipa. Nakakonect ito sa aking water source. Nasa 30 plus floor ako ng building kaya ang hirap ko magdadala pa ako ng tubig. Itong XYN water purifier and dispenser ay nagkakahalaga ng tumataginting na 68,000 pesos. Kung gusto nyo ng sa inyo, message nyo po yung XYN Smart Lifestyle. Tabi niya ng aking Hanabishi ref na nabili ko sa mall for 12,000 pesos. Sa taas naman yan ay ang aking microwave na galing lamang sa bahay. Mapapansin po ninyo, naglagay din po ako ng scent via reed diffuser dito mula sa Bright Idea sa SM. 700 pesos yan, meron din yan sa aking CR. Sa tabi ng ref, nariyan po ang aking high table with chair na nabili ko sa Lazada for 3,399 pesos. Dito ako nagwo-work minsan para hindi antukin at syempre para malapit sa tubigan ko. Pero side kwento, pinabawasan ko pa yung lamesa na yan dahil nga hindi kasya. Maliit lang kasi itong unit. Sa living area, nariyan po ang aking sofa. Nabili ko yan sa MOA, 19,000 pesos. Sa gilid po, naglagay ako ng acrylic mirror walls worth 4,000 pesos ang nagastos ko dyan. Pero medyo mali kasi hindi yan yung gusto ko talaga dyan. So, wag nyong gagayanin yan. Tapos yung wall cladding, galing sa City Hardware, gumastos ako ng 2,000 pesos. Yung TV galing sa Skyworth, maraming salamat Skyworth for this TV nga pala. Ito ay napanalunan ko bilang Sky Hero or sa Sky Hero Awards. Tapos itong maliit na lamesa, from Lazada lang din yan, 488 pesos. Punta tayo sa CR. Sa CR may kinabit akong water heater, 2,166 pesos. Shampoo dispenser worth 499 at towel warmer worth 4,222 pesos. Pagpasok naman natin sa bedroom area, bubungad ang aking closet worth 4,720 pesos. Meron din tayong hanging cabinet worth 700 pesos, mirror with LED light 1,300 pesos, working table na worth 600 pesos at upuan na worth 900 pesos. Lahat ng yan sa Lazada ko lamang nabili. Yung aircon natin galing yan sa TCL, nabili ko worth 23,000 pesos kasama na installation. At finally, yung kama natin ay galing sa Uratex. Maraming salamat Uratex for providing me with a Uratex Premium Touch Visco Lux mattress and the Sophia drawer bed with headboard and drawers. Kung hindi ako nagkakamali, 47,000 pesos worth ata ito. Kaya maraming salamat Uratex sa inyong regalong ito sa akin. Ang sarap patulog, kaya kung i-add natin ang lahat ng yan, ang nagastos natin ay nasa roughly around 200,000 pesos. Pero maraming salamat sa sponsors po natin na XYN, Uratex at Home Automation at pati na rin sa Skyworth. At yun po ang kwento kung paano ko na-furnish itong condo unit natin. At ito ay ang magiging aking headquarters kapag ako gagawa ng podcast. At ito rin ang aking himpilan kapag ako naman ay nasa sa Mandaluyong at magsushoot ng mga episodes ng inyong paboritong Dr. Next Door. Maraming salamat and I'll see you in the next one. Ingat!